Mga kapatid, basahin natin ang paksa ng ating leksyon kung paano nagsimula ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Pag-aralan po natin noong nakaraan na ang Iglesia ni Cristo ang dakong pinili ng Diyos kung saan may sasagawa ng tao ang paglilingkod na tinatanggap ng Diyos. Tanging sa Iglesia ni Cristo lamang matatamo ng tao ang pangakong kaligtasan dahil ito ang tiniyak ng Biblia na pinaghandugan ni Kristo ng kanyang mahalagang buhay. Dahil po sa kahalagahan ng Iglesia ni Kristo, gayon din upang maunawaan natin ang mga nangyayari ngayon sa Iglesia ni Kristo, pag-aralan natin ang kasaysayan nito mula nang itatag ito ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Dumako tayo sa unang bilang. Paano nagsimula ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Ang sagot, nagsimula ito na isang munting kawan noong narito pa si Kristo sa lupa. Sa kasunod na bilang, alin ang kawan na nagsimulang munti o maliit noong narito pa si Kristo sa lupa? Ang sagot, ang kawan ay ang Iglesia ni Cristo na binili o tinubos niya ng kanyang dugo. Mababasa natin yan sa Gawa 20:28. Alin po ang nagsimulang munting kawan? Ang Iglesia ni Cristo. Kailan nagsimula ang Iglesia? Noong narito pa si Kristo sa lupa. Sa ikatlong bilang, sinong nagtayo o nagtatag ng Iglesia? Ang sagot, ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Sinabi niya kay Apostol Pedro sa ibabaw ng batong ito na ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades o kapangyarihan ng kamatayan ay hindi mananaig laban sa kanya. Sino po ang nagtayo o nagtatag ng iglesia? Ang Panginoong Hesukristo mismo. Ano po ang pangalan ng iglesyang itinayo niya? Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo na ang iglesia nagsimula lamang sa panahon ng mga apostol, gaya ng itinuturo ng ibang mga mangangaral. Sa ikaapat na bilang, anong katunayan narito pa ang Panginoong Kristo sa lupa ay naitatag na niya ang iglesia? Basahin natin ang sagot. Ang okasyon ng sabihin niya sa mga unang kaanib na huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Tinawag po ng Panginoong Yesus ang mga kaanib sa iglesia na munting kawan, sapagkat kakaunti pa lang ang bilang nila noong simula. Kaya nagsimula ang iglesia na maliit, sapagkat kaunti pa lang ang bilang. Sa ikalima na katanungan, ang Panginoong Kristo ba na siyang nagtatag ng iglesia ay namalagi sa lupa? Ang sagot, hindi. Siya'y namatay at pagkatapos na mabuhay na maguli, umakyat siya sa langit. Pinagkatiwala niya ang iglesia sa pamamahala ng mga apostol. Nang si Kristo po ay umakyat sa langit, kanino niya ay pinagkatiwala ang iglesia? Pinagkatiwala niya ang iglesia sa mga apostol. Ang mga apostol po ang namahala o nag-alaga sa kawan o sa iglesia na itinatag ng Panginoong Kristo. Sa ika-6 na bilang, anong ipinangako ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol na isusugo niya nang umakyat siya sa langit? Ang sagot, sinabi niya sa kanila, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo.
Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sa araw ng Pentecostes, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo na ipinangako niya sa kanila. Mula noon, ang mga apostol ay nangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus na may pagkasi ng Espiritu Santo. At marami sa mga Hudyo sumampalataya. Sa araw pa lang yun, sa araw ng Pentecostes, sa ginawang pangangaral ni Apostol Pedro, ay may 3,000 kaluluwa na ang nabautismuhan at napadagdag sa kanila. Mula noon ay idinadagdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw ang mga karapat-dapat na maligtas. Sa ikapitong bilang, bakit ang patnubay ng Espiritu Santo ay mahalaga sa pamamahala sa iglesia? Ano ba ang kaukulan ng Espiritu Santo? Ang sagot, sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol na datapwat ang mga aliw sa makatibagay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Siya ang magpapatotoo sa akin. Natiyak natin na napamahalaan ng mga apostol ang iglesia ng ayon sa paraang tinanggap nila sa Panginoong Kristo dahil sa patnubay ng Espiritu Santo. Di sila umiwalay sa mga aral at sa paraan ng pamamahala sa iglesia na natutunan nila sa Panginoong Heso Kristo. Sa ikawalong bilang, mga kapatid, ano nangyari sa iglesia ni Kristo noong panahon ng pamamahala ng mga apostol? Ang sagot, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Noong nakaranas po ang iglesia ng malaking pag-uusig, ano nangyari sa mga unang kaanib? Nangalat sila sa lahat ng dako ng Judea at Samaria. Sa ikasyam na bilang, anong ginawa ng mga kaanib na nangalat sa iba't ibang dako? Ang sagot, ang mga nagsipangalat ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Kahit sa panahon po ng pag-uusig, ang mga mananampalatayang kaanib sa Iglesia ni Kristo noong unang siglo ay tumulong o nakibahagi sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa ikasampung bilang, anong ibinunga ng patuloy na pangangaral ng nangalap ng mga kaanib sa Iglesia? Ang sagot, lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad. Sa ika-11 bilang, hanggang saan umabot ang pangangaral ng mga salita ng Diyos o ng paglaganap ng Iglesia ni Kristo noong unang siglo? Ang sagot, hanggang sa dako ng mga hintil. Maraming mga hintil ang sumampalataya o naging kaanib sa iglesia. Ang mga naging kaanib ba sa unang iglesia ay pawang mga Hudyo lamang? Hindi po. Marami ding mga hintil ang naging kaanib. Sino po ba ang tinutukoy ng Biblia ng mga hintil? Sila ang mga taong kabilang sa ibang mga lahi, hindi Hudyo o hindi kabilang sa Israel. Sa kasunod na bilang, anong katunayan ang mga hintil na tinawag ng Diyos sa panahon ng mga apostol ay doon din naging kaanib sa Iglesia ni Kristo na kinaaniban ng mga Hudyo? Ang sagot, ang mga tinawag maging Hudyo o hintil ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan.
Ang katawan ay ang Iglesia ni Kristo. Napag-aralan po natin sa leksyong ito na ang nagtatag ng Iglesia ay ang Panginoong Kristo mismo nung narito pa siya sa lupa. Ang Iglesia itinatag niya ay tinawag na Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo sa panahon ni Kristo ay nagsimulang bilang munting kawan o munting iglesia sapagkat kakaunti pa lang ang kanilang bilang. Sa panahon ng pamamahala ng mga apostol, lumaganap ang iglesia hindi lamang sa dako ng mga Hudyo, kundi sa dako rin ng mga Hintil dahil sa patuloy na pangangaral ng mga kaanib ng salita ng Diyos sa kabila ng mahigpit na pag-uusig na kanilang dinaranas. Sa susunod po na pagsamba natin ay aalamin naman natin kung ano nangyari sa iglesia noong unang siglo. Bakit hindi natin ito kinagisnan o kinamulatan? Mga kapatid, bago tayo tumayo at manalangin muli, basahin natin ang paksa ng ating tinalakay kung paano nagsimula ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo. Yan ang ating leksyon. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Hinahangad at inaasahan po namin, Ama, na ang ginawa naming mga pagsamba nagdulot po ng iba yung kalwalhatian sa iyong pangalan. Nawa po, patuloy kang mahabag sa amin. Patuloy mong gamitin kasangkapan ang aming mga pagsamba. Tanggapin naming sagana ang iyong mga payo, ang iyong gabay, upang kailanman huwag kaming mawalay sa iyo. Salamat, Ama, sa pagtitiyaga mo sa amin. Pagpalain mo po ang sambahayan ng iyong mga lingkod. Pagpalain ang mga magulang. Gawin silang mabisang kasangkapan sa pag-akay sa kanilang buong sambahayan sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Kasabay mong basbasan amang mga anak ng mga lingkod mo. Paglaanan mo po ng magandang kapalaran. Nawa po anuman ang kanilang marating sa buhay na ito. Patuloy na kilalanin na ikaw lamang ang Diyos na dapat paglingkuran at ikaw ang Diyos na gumagawa ng kabutihan sa iyong bayan. Nananalig kami, Ama, tinanggap mong aming mga pagsamba, tinanggap mong aming mga dalangin, ibiniyaya mo sa amin ang sagot sa aming mga kahilingan. Ang basbas at pagpapala, higit sa lahat, iginawad mo na sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.